Teka muna at meron tayo nagmamadali. Super Radio DZWB Wait lang, ano pa ito? Dalawa patay, apat na iba pa sugatan sa pamaril sa compound ng isang condominium building sa Parañaque City. Parabelo din pa. Meron dalawang lalaki ang nasawi at apat ang sugatan sa pamamaril sa loob ng compound ng residential condominium building na Azure Urban Resort Residences sa barangay laki na. Marcelo Green, Parañaque City. Yan ay kinumpirma sa atin ni Colonel Nicolas Piñon, Chief of Police ng Parañaque City. Batay sa investigasyon at sa CCTV footage ay 7:59 kagabi, isang 59 anyos na residente ng condominium building ang namaril sa mga biktima na nagbabasketball sa compound. Parang pawang kalalakihan itong mga biktima. Patay agad ang dalawa, naisugod ang apat sa ospital at sa ngayon ay nasa ligtas ng kalagayan yung apat. Matapos ang pamamaril, ayon kay Colonel Piñon, tumakas ang namaril at sa ngayon ay patuloy na tinutugis. Identified ang namaril at subject na nga ng manhunt operation na nireview na ng mga otoridad ang CCTV at nagbibigay naman ayon kay Colonel Piñon ng full cooperation ang management ng residential condominium building. Di pa, yung dalawang taong, yung patay nasa na? Nakuha na? Nakuha na Melo at mamaya magbibigay ng update ang pulisya. Yung sa sugatan? motibo, inaalam pa. Yung sugatan? Yung mga sugatan ay nasa ospital yung mga sugatan at nasa ligtas na silang kalagayan. Okay. Oo. Oo. So, ang aantabayanan ngayon ay yung pagtugis dito sa suspect na identified naman ayon kay Colonel Piñon. Ako si Ninfa Ravelo ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio DZWB Salamat din, Parabelo. Oras po natin alas 6:54 na po ng umaga. Radyo na TV, palabanan ng fake news, dapat totoo. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Super Radio DZWB Inflation rate nitong buwan ng Pebrero tumaas sa 2.4% mula sa 2% noong Enero. Flash report mula kay Nympha Ravelo. Nympha. Sa report ngayon ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumilis ang inflation o yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin ngayong Pebrero. Nitong Pebrero, naitala ang headline inflation o overall inflation rate nung nagdaang buwan ng Pebrero sa 2.4% na pinakamabilis sa nagdaan na 13 buwan. Ang pinakahuling o yung huling pinakamataas na headline inflation ay 2.9% noong January 2025. So muli 2.4% ang inflation rate na naitala noong Pebrero, mas mataas yan sa 2% na naitala noong Enero at sa 2.1% na naitala noong Pebrero ng nakaraang taon. Kabilang sa pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation ay yung housing o renta sa bahay, gastusin sa tubig, kuryente, gas at iba pang fuel. Ako si Nympha Ravelo ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio DZWB Salamat din pa. Oras natin alas 9:15. Nasa linya po natin. Bukas uli! Alas 9 hanggang alas 10. Ito ang one-on-one. Walang personalan. Mamaya tutok bitaw mo sila. SOS. Ano alas na, 2:30. Ano yan? Alagang PhilHealth. Mamaya. Webes, alagang PhilHealth. Sige. At nang matulungan yung ating mga Pilipino. Bawal magkasakit. Dapat, no? Dapat. Pero andyan na yung tulong. Nadadagdagan pala yung ng pilit ngayon. Yung no? mga package. Oo. Kaya para malaman nyo yan, tutok lamang po mamaya. Alas 2:30. Text kita, Dok, ako magkano yung... Dok! Abang si Mark tsaka si Susan. Eksakto alas 10, labanan ng... Fake news! Dapat! Totoo. Bye-bye! One-on-one. Walang personalan. Super Radio DZWB Narito Plus Report na aking tatanggapin ngayong hapon. 10 taong gulang na batang babae patay sa sunog sa Taguig City. Tinutukan ng balita na yan ni Luisito Santos. Go! Yes, Karene, isang malungkot na balita, no? Isang 10 taong gulang na babae. Ito nga nasawi dito nga sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Barangay Bambang sa Taguig City. Ang nasawi ay isang 10 taong gulang na babae na grade 5 studenta. Wow. Kwento ng lolo nitong nabanggit na biktima na tutulog itong kanyang apo
ng sumiklab nga itong sunog bandang alas 3:45 ngayong hapon dito sa bahagi ng MLQ Street dito sa Barangay Bambang. Itong bahay ng biktima ay halos tabi lamang ng ilog dito sa may area ng Taguig City. Ang binabanggit ng lolo nitong biktima ay napakasipag daw talaga pumasok sa eskwelahan nitong kanyang apo. Nagkataon lang na ngayong araw daw tinamad na pumasok. Kaya't yun, naabutan dito sa loob ng kanilang bahay nang mangyari itong sunog at hindi na nga nagawang makalabas sa sunog nung mangyari nga itong insidente. Ano ang bahay niya? Sinata- Ano ang bahay niya? Malaki, up and down, gano'n, or what? Natagpuan itong katawan ng biktima dito sa higaan sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Nako, Kung oo. makikita mo, medyo light materials, Karen, na nasa tabi ng ilog yung kanilang bahay. Sinubukan naman daw na sagapin ito ng iba pa niya mga kamag-anak, pero dahil daw sa lakas ng apoy na sumiklab kanina, ay hindi na nagawa pang pasukin para matulungan ng iba mga kaanak itong biktima. Kahit hindi na ito nailabas sa kanilang bahay. Yung isa sa mga pinsan ng biktima, nagtamo ng sugat sa kanyang balikat patapos ka nababagsakan ng baga dun sa kanyang katawan. Lumalabas naman sa initial investigation ng mga otoridad na nagsimula nga itong sunog sa kanilang ulat ng bandang alas 4 ng hapon kanina. Umabot lamang ito sa unang alarma at idineklarang fire out bandang alas 4:40 ng hapon kanina. Sa taya naman ng Social Welfare Department ng Taguig City ay aabot sa 6 na pamilya o katumbas ng 23 individual yung naapektuhan nitong sunog. Sa ngayon ay patuloy pa rin itong ginagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung ano yung pinagmulan nitong apoy na tumupok nga dito sa ilang mga bahay na nagresulta nga sa pagkasawi nitong isang 10 taong gulang na batang babae. Ako, Silvesito Santos ng GMA Super Radio, DZWB. Tapat, totoo. Super Radio DZWB Flash Report. Double B, Bantay Barangay. At siyempre kapag narinig nyo ng Bantay Barangay, ay ako'y magpapaalam ng utay-utay Ako'y uuwi na sa amin. At makapangumpay. Baka mapasal yung aking inahimbaka